Ah, kung ako nanalo, din na daw siya magtitinda doon, mag-aano. Eh di siyempre, pakitang tao lang. Oo. Ang pera na uubos, hindi ka dapat magpakumpiyansa. Magtatrabaho ka pa rin. Hindi mo yun hayaan na utay-utay ubusin. Para kapag naubos yun, may pera ka pa rin. Pero mabait naman niya mag-asabang nalo, yung nagtitinda. Hindi siya, kahit nasabihin na nanalo yun ng first prize, hindi sila matapobre. Normal lamang ang kanilang kwang. Dali, sabi ho ni mama, kung pupunta tayo sa school, dahil nag-uulan-ulan ngayon, agahan daw natin ang punta. Alas 10, 11 o'clock o alas 10 ang punta doon, hindi alauna. Kasi pag alauna, alas 12 o'clock, nag-uulan. Bago pa tayo at least natapos ka na. Basta't naulan ganyan, mahirap tayo magbaka sakali eh. Kahit sabihin natin na wala tayong signal, mahirap kumuha ng mga tricycle, mahirap kumuha ng taxi doon. Wala stranded tayo. Ubutin mo na yung kanin yan. Marami pang kanin doon. Okay na, ito na lang. Kanin. Ayoko na. Nang-merienda ako eh. May kanin pa, ang dami hindi na ako eh. Okay na po to. Ayos na po to. Yan ang kanin no. Nagkain ako eh. Basta agahan lang daw natin kung pupunta. Para kung wala man bagyo, umulan, nandun na tayo, pauwi na tayo. Pero wala na problema pag uwi na eh. Medyo magandang kuwan. Mahirap tayong lumakad ng mga umuulan-ulan. Mahirap na baka tayo ma-stranded. Yung mainit-init dapat ang panahon. Yung nainitan ka, punta ka doon. Yun. Tama yun. Yung nagigit tatakan sa pawis. Punta tayo doon. Hindi ka naman magkakasakit kung hindi ka makapunta doon eh. Sa bagay, enjoyment yun. Pero mahirap ang pumunta doon ng ang panahon ay kuwan. Hindi natin sigurado. Saka pagka yung ganyang panahon, iniisip ko rin itong bahay kung walang tao. Mahirap eh. Yan ang mga tinetsyempohan ng mga akyat bahay. Kukuha na ko lang dalawa din eh, yun na rin. Kaya ano ba to? Kaya ang sabi ko, pagka tayo pupunta doon, agahan natin. Gano'n ang kasi para hindi tayo lagi napapang-abot wala tayong mapapalaan yan pagka tayo lagi gusto pumunta, pipigilan tayo ng pagkakaulan. 10 o'clock, alas 10 o 11 yan. Pero pag mga 12 buwan, alanganin na yan, mag-ububuhos na yan. Tsaka pagka mga ganong oras, parang na eh. Pagka yung mga ganong oras na natin, pwede nyo mag-o-order ka lang doon ng ano ba yun? Yung tanghali. Di ba? Dami pa kanin doon, Yusuf. Luto na ho yung kanin doon. Luto na ho, naglipat na ho ng minuto. Luto na yan. Pagka gusto kumuha ng kanin si mama, kukuha na lang ho dyan. Makita na lang kasaman eh. Hindi ko naman tinatago yun eh. Kaya lang walang ulam. Wala. Sabi ko, naku, naisip ko si Yusuf, ano kaya ng batang na bumili ng barbecue? Tatawag na alas 4 kay Linang dahil ang sabi niya, pinalalay ko message na tawagan mo si mama ko kung uuwi dito. Uuwi daw. Pero hindi na makakasabay ng hapunan kaya sumabay na ako sa inyo. Basta sasabihin mo lang. At saka hindi mo man halimbawa sinabi, Mama Dali, meron ka bang kanin dyan? O kung may kanin.
O kung halimbawang walang ulam, merong corned beef dito. O di kahit na corned beef na ano. Yan. Nabili ako panonood dito sa TV, yung sa ano. So, kailan ang uwi ng tito? Kaya matagal pa. Depende pa ako sa doktor. Sana naman ay magbabali na ng patuloy-tuloy. Minsan pagka natutulog ako alas 7, napasok ako alas 7, nagigising ako ng alangang oras. Yung titinan ko, maaga pa pala. Hindi ko na namamalayan pa kayo pumapasok eh. Tahimik lang ako napasok. Ha? Tahimik lang ako napasok kasi tulog na kayo. Hindi, pagpasok mo doon sa kwarto, pagtulog. Dito ka na, binubuksan ko naman ang pinto. Pag alam kong wala ka dyan, pinapatay ko ng Yusuf, bahala ka na magbukas. Kasi kung wala ka, bubuksan mo lang naman eh. Wala akong kape. May kanin pa doon, Yusuf. Okay na ho, wala na ulam. Okay. Kaya wala na. Okay na ho, salamat. Wala na. Itlog, yung gusto mo, ulam mo itlog. Pwede ho. Yung kumain. Ako nagluluto ako ng itlog dahil kumakain ako sa gabi. Kanin na lang ho, konti ang kunin ko. Ha? Kakanin na lang ho ng konti. Kaya doon na lang ako nagluluto ako ng kuha yan. Mahirap pa kayo, nagugutom ko sa gabi. Alam nyo ba yung mga nangungurakot, takot sila umamin. Saan? Takot sila umamin dyan. Yung mga nangungurakot na DPWH, yung mga kontraktor, takot sila umamin kasi baka bilang na araw nila sa mundo pag nagsasalita sila. Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin na ang sama-sama ng ginagawa nilang hindi pag-amin. Kasi buti ko sila ang papatayin. Damay pati pamilya nila eh. Kaya hindi mo sila masisisi. Hindi mo dapat husgahan kung hindi maka-amin. Kasi ang buhay pag nawala, hindi na yung babalik. Panibagong buhay na naman. Kasi pag may kasalanan ka, pati ang mga anak mo, damay. Buti kung ikaw lang. Maganda sana umamin kung ikaw lang mamamatay, idadamay pa yung mga anak mo. Oh. Lahat ang paryentes mo. Mga kapatid, mga ganyan, lahat. Kaya hindi dapat hinuhusgahan ng mga tao yung mga hindi magsasalita diyan. Hindi dapat. Buhay nila at pamilya nila nakasalalay eh. At saka, minsan Yusuf, hindi rin natin masisisi yung mga taong ganun eh. Kasi kulang sila sa ganyan eh. Hindi sapat ang kinikita nila. Ibig sabihin, meron pang, bukod sa pamilya niya, meron pang other woman. Oh. Yun ang mahigpit.
Yun ang pinakamahigpit. Maluho pa. Mas mahigpit pa yun sa tunay na asawa eh. Kasi ang tunay na asawa, hindi yan ng lalaki. Talagang sa'yo lang yan. Yung kabit, marami din yung pinagkakabitan eh. Marami din gumagamit eh. Kung sino makakapagbigay ng ganyan, doon sila. Gasgas na yung mga pukengkeng nila. Oo. Walang kabit na hindi gasgas ang pukengkeng. Gasgas yan. Gasgas yan. Kasi siguro sabi nila, puta na, mabuhay dito sa mundo eh, kinakailangan ko na eh. Kung gusto mo umaba, mahaba din ang iyong pera eh. Kinakailangan, pag wala kang ganyan, kawawa ka. Pero kinakailangan, pag may ganyan ka, gastusin mo ng wise. Hindi yung para ka nagtatapo ng tubig, na gano'n, na akala mo basta ka nalang sasahod sa gripo ng yung ano, ay nako. Ang Panginoon ay nakatingin sa ata. Siya ang lahat ang nakakaalam. Di ba? Opo. Kaya ako, Yusuf, hindi ako para nobena. Hindi ako para rosaryo, hindi ako sa totoo lang, hindi ako, maalam ako mga magrosaryo, magganyan. Pero hindi yung kala mo yun. Basta simple lang ang dasal ko, yung paghingi ko ng gabay sa Panginoon. Yun lang. Naren. Oo, hindi ako maalam ako magrosaryo. Putragis naman, sa tanda ko na bang ito. Pero hindi ako nagaganon. Ang akin na yung kung ano ba yun nasa dibdib mong gusto mong sabihin, ihingi ng awa, yun. Ganon ako, Yusuf. Kasi ang Panginoon naman alam naman niya kung ano eh. Siya lamang naman ang ating sandalan talaga eh. O bahala ka na, Yusuf, kay mama ha. Pag gusto yung pagkain, kaya lang wala nang ulam. May kanin na makakain yun. Ha? Kakain ho yun, ihahanap na lang ng ulam niya. Wala na yan. Ulam natin eh, kasi wala nga eh. Natatamad ako na magluto na, Yusuf, sa totoo lang. Basta ho, kumain kayo ng kahit ano, kahit di kayo makapagluto, okay na yun. Oo. Mahirap yung hindi ka magluluto, hindi ka rin kakain, eh mapapaaga Ay, kayo. hindi man ako nagluluto, pumupunta ako doon sa... Pero minsan nakakasawa rin eh. Kaya lamang yung may laman na ang tiyan mo, malagyan ng laman yung tiyan. Okay na yung tinti. Teka lang, siding ko. Karaos tayo. Oo. Importante sa buhay ng tao, Yusuf. Pasalamat tayo na meron sumapit sa ating almusal, meron sumapit sa ating tanghalian, meron sumapit sa ating, huwag na yung mga merienda, yun ay optional yun. Meron sumapit na hapunan. Ayos na yun. Umagahan, tanghalian, hapunan. Oo. Yung merienda, pang pataba lang yan eh. Hindi, yung merienda naman, sa totoo lang, pag wala akong, minsan gusto ko rin naman yung kahit na paano meron akong biskwit ba, na kasi nakaugali ka na, pag may isang ganong kang biskwit at saka yung kape, tama na yun.